Daddy. Daddy, nandiyan na naman siya, oh. Ano bang ginagawa mo rito sa labas? Di ba sinabi na namin sa'yo ni Mami na doon ka lang sa taas? Wala po kasi akong magawa sa taas. Kaya inantay ko na lang po kayo dito. Ay, Daddy, ito po, oh. Bumaksak po yan kanina, oh. Ano, tinamaan ka ba? Ano nangyari? Hindi po. Umana kasi itong bahay na to eh. Kaya kailangan nang ipagawa. Halika na sa taas. Bilis. Ma? Hi. Ay, Kuya. Balikan lang po ulit bukas. Salamat po. Daddy, totoo po ba yung sinabi ni Mami? May pagka-witch yung matandang nasa baba? Anak, didn't we agree na hindi na natin siya pag-uusapan? So, how's your day, Dad? Okay naman. Eto, pasado na ako sa final interview. Sabi nila, simula bukas, pwede na raw ako mag-start bilang ahente ng airlines. Wow, that's great! At ikaw, bata ka, kaya pa kita hinahanap ah. Saan ka ba nagpunta? Sa baba, Ma'am. Inantay ko lang po si Daddy. Eh, di ba, pinagbawalan ka na namin bumaba? Paano kung makita ka dito ng witch, ha? Tapos nalagay ka sa sako. Pumasok ka na nga sa kwarto, magawin mo yung homework mo. Sige na, anak. Listen to your mommy. Sige. Ikaw naman, Han. Masyado kang mahigpit sa bata. Ginawa mo pang panakot yung matanda. I'm just being careful. Alam mo namang wala akong tiwala sa matandang yun eh. Mahirap magpatira ng ahas dito sa bakura natin. Saka isa pa, kailangan natin siyang kausapin tungkol dito sa bahay. Marami pa naman tayong kailangang ayusin dito. Ray, hindi mo ba kayang ipaayos na lang yan sa iba? Baka lalong lumala ang kondisyon natin dito pag umasa pa tayo sa kanya. Saka ayokong isipin pa ng matandang yon na may utang na loob tayo sa kanya. Pero kailangan ko pa rin siyang tanungin tungkol dyan sa yerong nahulog dyan sa labas. Dahil siyang mas may alam ng mga problema nitong bahay. Kaya nga nasisira yung mga gamit eh dahil sa kapabayaan niya. Tingnan mo nga, hindi nga niya ma-maintain yung dito sa loob. 1 month na tayo dito, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako tapos sa kakalinis dito sa taas. Alam mo, iparenovate na lang kaya natin itong buong bahay na to. Ma, wala pa tayong budget. Di ba nag-uumpisa pa lang ulit tayo? Eh kung ganun, kailan pa? Sana lang tama yung pagbalik natin dito sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din tayo. Once I settle sa bago kong trabaho, magiging okay din to. I'll take care of it. Sana nga.
Ginulat mo naman ako. Gusto mo? Gusto mong tikman to? Sarap ito. Mapo ka. Igagawa kita. Ito, ginisang sardinas at pandesal. Masarap yan. Para sa'yo. Sige na. Ako gagawa rin para sa akin. Rich ka ba? Bakit? Mukha ba akong bad? Hindi po. Oh, hindi naman pala ako mukhang bad. Eh di hindi ako witch. Sige, kainin mo na yan. Masarap yan. Di ba? Masarap. Alam mo, naalala ko tuloy si Baldo. Gustong-gusto niya ito. Linisang sardinas at pandesal. Sino po si Baldo? Si Baldo, yung batang nakasama ko dito. Hello? Tayo ka muna dyan. Di ka magmerienda ka. Wow, Mama Maria! Favorite ko po yan! Kaya nga ginawa ko yan para sa'yo eh. Alam ko gusto mo? Oo, yung isda. Ayan, kaya hindi ko dinuro. Isa, dalawa? Isa lang po. Oo, isa. Sige na nga. Sarap po. Pilyo siyang bata. Sige pa? Ano po yan? Panay laro ang inaatupan. Galing naman po. Naku, malakas siyang humagikgik. Maririnig mo ang tawa niya sa buong bahay na ito. Makulit, maingay, magulo. Pero katulad ng Santo Niño, laging gumagaan ang pakiramdam ko kapag nandyan siya. Wala pala ko niyan. Gusto ko matuto. Lalagay niyo po dito, pipikit po kayo, and make a wish. Pag po pinalipad niyo po, matutupad po yung wish niyo. Talaga? Opo, try niyo po. Gaganyan. Pipikit. Make a wish. Dahil kahit ganun yun, alam kong mapagmahal at malambing siyang bata. Ay, matagal ko ding nakasama si Baldo sa bahay na ito. Ano po nangyari sa kanya? Lumaki na siya. Tapos, lumayo na siya sa akin. Pag naubos mo yan, igagawa kita uli. Masarap ano, hindi ba? Ben? Oh, narito na ang tatay mo. Ben! Narito siya! Ano yung kinakain mo, anak? Luto po niya. Ang sarap nga po eh. Huwag mo nang ubusin yan. Sige na, pumalik ka na sa taas. Pero hindi pa po ubos to eh. Anak, sardinas yan, no? Di ba allergic ka dyan? Sige na, panik na. Salamat po. Mama Maria ang itawag mo sa akin. Salamat po. Panik na! Naku, hindi ko alam Hindi na... pa ba malinaw ang usapan natin? Layuan mo kami. Huwag mo kaming pakialaman. Pasensya na. Hindi ko kasi alam eh. Hindi mo alam. Ayan, no? Sardinas pinapakain mo sa anak ko. Allergic siya dyan.
Hindi ko nga ho alam eh. Pasensya na ho kayo. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ipakukulong kita, ha? Baldo, hindi ko naman sinasadya eh. Ano bang gusto mo? Hindi ka pa ba sapat sa'yo kalahati nitong bahay? Pati anak ko idadamay mo para makaganti ka. Ano pinagsasasabi mo? Walang-wala yan sa isip ko. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam allergic siya dito. Pasensya ka na, Baldo. Tinatawag ng Baldo. Hindi naman yan pangalan ko eh. Ipagpaumanhin mo, Reynaldo. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Ang aartehan na parang ako pang may kasalanan, ha? Marami nang nagbago dito, Maria. Lahat ng yun napalitan ng galit. Hindi na tayo kamukha ng dati. At wag na rin akong tuturing na pamilya mo dahil lang mamatay sila. Namatay na rin ang relasyon natin. At itatak mo sa utak mo, ha? Hindi na kita kayang ituring na pamilya. Such a bad idea. Hindi ko talaga pinagkakatiwalaan yung matandang yun. For all we know, baka mamaya siya pang dahilan kung bakit namatay yung mga magulang mo dahil sa kapabayaan niya. O baka siya pa nga mismo pumatay sa kanila eh. Just let it go. What? Just let it go? Eh, ginawa niya ang lahat ng paraan para agawin to sa'yo eh. Tingnan mo nga, Ray. Hinati ng mga magulang mo ang mana sa inyong dalawa. Napunta sa kanya ang dapat ay para sa'yo lang. Magagawa ko. Ha? Matagal namin siyang kasambahay. Naging malapit siya sa amin ng mga magulang ko. Paano ko siya mapapaalis ng basta-basta? Yaya niyo lang siya. You are the rightful heir. Kahit na inampun ka na ng mga magulang mo, legally, sa'yo ang lahat ng to. Can you stop it? Wag na wag mo akong sisigawan, ha? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagpumilit na bumalik tayo dito sa Pilipinas. At nangako ka na magiging maayos ang buhay natin dito. Ayoko mabulok sa ng bahay na to. Buti na lang, konting sardinas lang yung nakain mo. Kung hindi, inatake ka na naman ng allergy mo. Kaya sa susunod, anak, susundin mo na ang bilin namin ni Mami sa'yo. Wag ka nang kakain ng sardinas. Bawal sa'yo yun eh. Masarap po kasi yung niluto ni Mama Maria eh. Anak, wag mo na siyang tawaging Mama Maria. Hindi natin siya kaano-ano. Pero, di po ba kayo si Baldo? Yung alaga niya? Paano mo nalaman yan? Narinig ko po sa inyo. Kagabi. Kagalit po ba kayo ni Mama? Ni Aling Maria? Anak, di ba sinabi ko sa'yo, adult conversations are for adults only? Kaya kung ano man ang meron kami ni Maria, sa amin na lang yon. Ayan, ready ka na sa office. Sige, mauna na ako. Sige, bye. Bye-bye. Ingat ka, ha? Baldo? Excuse. Oy, tanda. Mag-usap nga tayo ng matino. Kung gusto mong irespeto kita, irespeto mo at
alamin mo kung sino ka sa lugar na to. Kilala mo naman ako, hindi ba? Saka pag-aralan mo nga rin yung salitang delikadesa para hindi ka na mapahamak ulit. Naiintindihan mo ba yon? Oo, sandali. Saan ka pupunta? Dito ako nakatira eh. Oo nga. Pero harapan ng bahay namin to. Ang gusto ko, doon ka dumaan sa likod, oh. Umikot ka. Delikadesa at respeto, remember? Doon, oh. Oh, ano pa hinihintay mo dyan? Mama Maria? Ay, naku! Ben, ano na naman ang ginagawa mo dito? Naku, umalis ka dito at baka mamaya magalit na naman ang tatay mo, pati ako, madamay. Nagpapahinga naman po sila sa taas eh. Doon ka sa taas maglaro. Wala naman po kasi yung kalaro sa taas. Di maghanap ka ng gagawin sa itaas. Basta wag ka na lang dito. Oh, ano na naman? Mama Maria? Ano po to? Ito ang paboritong laruan ng tatay mo nung maliit siya. Alam mo, ang tawag dito, LC. Ganito ha, pagsamahin mo ang dalawang palad mo para kang nagdadasal. Tapos, make a wish. Tapos, ikis-kis mo ang mga palad mo para dalhin sa langit ang wish mo. Nakatuwa naman po. Sige, gawin mo. Subukan mo. Yan, make a wish! Oh, ang galing mo pala. Talagang manang-mana ka sa tatay mo. Sige, uli. Ang ganda mo. Dad, tapos ka na ba? Mag-CR din kasi ako eh. Sandali lang. Oh. Bakit ka namumutla? Okay ka lang ba? Hindi. Okay lang. Ang dami palang mangga dito, Mama Maria, no?
Oo naman, naku. Naku, Ben. Kasing liksi ka pala ng tatay mo sa pag-akyat ng puno ng mangga. Talaga po? Namimitas rin po kayo ni na Daddy dati? Aba, oo. Kasi alam mo, ang bakurang ito, punong-puno ng puno ng mangga. Kaya pag tagmangga, naku, sako-sako ang ani namin. Siya ang taga-akyat ng puno. Andito naman ako sa baba. Ako naman ang salo ng salo. Hanggang, hala, sako-sakong ani namin. At kahit na magkanda sugat siya, hala, sige, pitas pa rin ang pitas. Kasi, alam naman ng tatay mo na nandito lang ako sa baba para gamutin ang sugat niya. Mama Maria, bakit kayo po yung nag-alaga kay Daddy? At hindi po yung mami at daddy niya? Aba, hindi. Inaalagaan din siya ng lolo't lola mo. Eh kaya nga nila ako kinuha kasambahay para makatulong mag-alaga sa kanya. Bali, ang inaalagaan ko, 3. Silang 3. Kaya lang madalas, kaming 2 lang ni Baldo ang naiiwan dito. Kasi madalas yung lolo't lola mo nasa labas. Kaya kami ni Baldo ang magkasamang kumain, tapos paliliguan ko siya, tapos patutulugin. Alam mo, kadalasan, sa akin pa tumatabi yan si Baldo kasi takot siya sa mumo. Oo. Mama Maria, bakit hindi po namin kayo kasama sa taas? Ay, kasi naman mas gusto ko dito sa silong. Alam mo, sakit na ang katawan ko sa kakapanik-panaog sa hagdan. Ben? Naku, Ben, si nasan Mama. ka? Ako, magtago ka. Ben? Ben? Saan ba yung batang yun? Nakita niyo ba si Ben? Hindi. Pero, parang may narinig ako dun sa likod. Baka siya yun. Sa likod? Batang to talaga, oh. Bumba ka na dyan. Dahan. Excuse me? Hello? Hello, hi. Hoy! Tubig namin yan? Bakit mo ginagamit yung gripo namin? Ay, pasensya na po. Nakikigib lang po. Eh, kaya naman pala ang laki ng bill namin. Eh, kasi nagdanakaw ka ng tubig dito sa amin. Aba, nagpaalam naman po ako kay Mama Maria Makaalis na nga. Eh, bakit ka nagpaalam sa kanya, ha? Ay! Tubig! Halika na nga dito. Bitawan mo nga ako! Ano ba? Kapal mo kasi eh. Hindi ka nakakaintindi, no? Ang bobo mo eh. Ang sabi ko, kami ang may-ari ng tubig na yan. Alam mo pa, ni pangatay demanda ng trespassing eh. Hoy! Huwag mo akong matawag-tawag na bobo, ha? Nakagrito ako! At saka bakit ba? Nagpaalam naman ako kay Mama Maria. Nagpaalam? Oo. Maglalakaw yung ginagawa mo. Hoy! Kulit mo Hindi ah. ako maglalakaw, ha? Nagpaalam nga ako. Bakit sino ka ba? Kapal na mukha mo. Ikaw pa naninigaw ngayon. Ikaw nakakumukuha ng tubig Mas namin. makapal ang mukha mo! Hindi na kaya yung tubig eh! Hoy! Huwag mo ako tutuloy pa! Sino ka ba, ha? Hoy! Ay, yung bahay na Hoy! tayo. Ay, ang papel mo! Wala ka lang papel, ano? Kapal na mukha mo ah. Ah, bakit? Tama na yan! Tama na yan! Tama ang sabi niya. Walang kasalanan si Sally. Ako ang nagsabing pwede siyang umigib ng tubig dito. Oh, kita mo na? Eh bakit? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na ipamigay ang tubig natin dito, ha? Bakit? Masama bang tumulong sa ating mga kapitbahay?
Ha? Oo. Ang tawag doon, pakikisama. Oo nga. Ikaw? Matuto ka makisama. At saka wala ka respeto sa matanda. Gano'n, sumasagot ka pa. Subukan mo kasi si Mama Maria, ha? Sige, sumama! Alam mo na din, ako, alam ko kung saang lupa ako nakatungtong. Oo, pareho ang lupang tinutungtungan natin. Ang pagkakaiba lang, ako may mga kakampi. Tambal din tubig lang eh. Okay lang po kayo, Mama Maria. Maputi lang yan sa akin ng konti eh. Pero ililigo ko na, pwede na po akong maigib. Baldo, bakit mo kinandado yung pinto ang dinadaanan ko? Para hindi ka na makapasok sa poder namin. Ha? Bakit? Itinataboy mo na ba ako? Hindi ba nagpapamigay ka ng tubig sa mga kapitbahay? Akala mo hindi ko nalalaman, ha? Unang-una, hindi sa'yo yon para ipamigay mo. Para tubig lang. Naaawa naman kasi ako sa kanila, wala silang tubig. Eh di magpakabit sila. Obligasyon ko ba na magpatubig para sa kanila ng libre? Eh paano kung tumaas ang mga bayarin namin sa tubig? Magbabayad ba sila? Baldo, ilang balde lang naman. Hayaan mo. Ako ang magbabayad ng sobra. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hati tayo sa bahay na to. Kaya wala kang karapatang magpamigay ng libre sa mga tao dito. Lahat ng nakikita mo, yung mga halaman, tubig, lahat yan akin. Kaya hindi mo basta pwedeng ipamigay ng basta-basta na lang. Kailangan ipaalam mo sa akin. Baldo, bakit ka naman ganyan magsalita? May nagawa ba akong masama sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito? Ulit-ulit na lang ang usapan natin ganito. Dahil paulit-ulit mo rin akong sinasaktan. Dahil inagaw mo mga magulang ko! Oo, ampun ako. Pero mas tinuring ka pa nilang kadugo kaysa sa akin. Isa ka lang kasambahay! Huwag mo akong huhusgahan. Bakit? Nasaan ka? Nasaan ka nung naghihirap sa sakit ang mga magulang mo? May ginawa ka ba para sa kanila? Kinamusta mo ba sila? Dinalaw mo ba sila? Alam mo, Baldo, mula nung nakapagtrabaho ka abroad, lumaki na ang ulo mo. Kinalimutan mo na ang mga magulang mo. Ni kamustahin sila, ni dalawin, hindi mo ginawa. Oo, paminsan-minsan nagpapadala ka ng pera. Pero ako ang naririto. Ako ang naririto na nagpapakain sa kanila, nag-aalaga sa kanila, nagpapaligo, nagpapatulog sa kanila kung hindi sila makatulog dahil sa sakit na nararamdaman nila. Inalagaan ko sila tulad ng pag-aalaga ko sa'yo nung maliit ka pa lang na bata. Buhay ko,
kaligayahan ko ang ibinigay ko sa kanila. Ikaw! Ano ang ibinigay mo sa kanila? Baldo, hindi sila namatay dahil sa sakit. Namatay ang mga magulang mo dahil sa pangungulila nila sa iyo. Sir, kape po ninyo. Maria, may balita na po ba kayo mula kay Reynaldo? Alam kong malaki pagkukulang namin sa kanya. Pero hindi pa ba sapat yung paglayo niya sa amin? Paano niyang natitiis na hindi kami makita? Na hindi man kami uwian, kahit man lang sa libing ng kanyang ina. Hindi ko alam na ganito palang kasakit ang layuan ka ng isang taong inaruga mo. Sir, hindi naman ho kayo tuluyang nilayuan ni Baldo. Hindi ho ba pagka minsan nagpapadala pa siya ng pera sa inyo? So sana maisip niya na siya ang mahalaga sa amin at hindi ang pera niya. Sana maisip niya na kaya namin nagawa yun dahil mahal namin siya bilang tunay naming anak. Pero hindi mo mababawi sa akin ang pagmamahal ng mga magulang mo na ibinigay nila sa akin. Dahil ako ang tumayong anak nila nung wala ka! Talagang sumosobra na yung Ray na yan eh. Shhh! Baka madinig ka sa taas. Eh ano? Gino! Doon ka muna sa labas, ha? Ako, Nay. Alam mo, ate, ikaw rin naman kasi. Tanga ka. Aba, pinapabayaan mong abusuhin ka ng mga yun eh. O, hindi ba? Nako. Hindi naman sa ganun. Ano hindi sa ganun? Alam mo, kung ako nasa lugar mo, nilayasan ko na yan sila matagal na. Huwag kang maingay. Ayoko nang magulo. Ayoko nang lumaki pa ang gulong ito. Alam mo, sobra yung pagmamahal mo dyan eh. Ang hirap. Hindi ka naman mahal niyang ampon mo. Shhh! Nako, Hindi ate. ko naman siyang itinuring na amo ko. Tinuring ko siya at pinalaki ko siya na anak ko. Yun ang hirap, ate. Bakit? Siya ba itinuring kanyang nanay niya? Eh, kung tratuhin ka nga, parang ano ka na lang, alila ka niya eh. Alam mo, ate, doon ka na lang sa amin tumira. Total naman, magkakapatid tayo.
tayo rin ang magdadamayan sa huli, hindi ba? Iwanan mo na tong bahay na to. Itong bulok na bahay na ito. Maria, andiyan ka na pala. Mukhang masarap na naman yung niluto mo. Sir, ipinagluto ko kayo ng tinola. Itong gamot ho ninyo, mamaya na lang ninyo inumin pagkatapos yung kainin ng tinola. Maria, maaari ba kita makausap muna? Napakalaking bagay sa amin ni Navi na namasukan kayo dito sa amin. Nahihiya nga kami dahil kung sino pa yung nakatatanda, sila pa nagsisilbi sa amin. Kaya lang, hindi namin alam kung saan kami pupulutin kung wala ka. Kaya, kahit sumalangit na yung aking butihing asawa, alam ko, gugustuhin niya ito. Isa itong kasulatan bilang pagtanong namin sa kabutihang binigay mo sa aming pamilya. Salamat po. Pero, hindi ho ba dapat kay Baldo yung iwanan nito? Kung gaanong kalaki ang utang na loob namin sa'yo, ganon din kalaki ang pagmamahal namin kay Baldo. Kaya, hinati ko sa inyong dalawa ang bahay. Para kung mangailangan siya ng bahay na titirahan, mayroong nakahandang tahanan na kanyang uuwian. Hindi, Esther. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Ate? Hindi ko iiwan si Baldo. Dito lang ako. Nahihibang ka na ba, ate? Ibigay mo na sa kanila tong bahay na to. Hindi mo to kailangan. Hindi ako naririto para sa bahay. Hindi ako aalis dito para kay Baldo. Teka muna. Ibig mo sabihin, mas pinipili mo sila kesa sa amin? Kami na pamilya mo? Esther, pamilya ko. Si Baldo, pamilya ko. Hindi man ako ang nagbigay ng buhay sa kanya. Inalagaan ko siya, pinalaki ko siya, para ko na siyang tunay na anak. Hindi ako aalis dito. Hindi ko iiwan si Baldo. Dad? Dad? Ano nangyayari sa'yo? Ang grabe, ang taas ng lagnat mo ah. Tatawag ako ng taxi. Pupunta tayo ng ospital. Sandali lang.
po yung asawa ko? Mrs. Tolentino, I'm sorry pero nasa stage 4 na po ng chronic kidney disease ang asawa ninyo. May damage na po ang kidney niyo. Eh ano yung magagawa natin para gumaling siya agad? Unfortunately, irreversible ang effects ng CKD. I can give medications to slow it down. But we need to operate him para mapigilan ang progression nito at nang hindi na lumala ang kanyang karamdaman. Makakahanap rin kami ng available na donor para sa kanya. But I'm afraid it will be expensive. Sige po, Dok. Kausapin ko na lang po muna yung asawa ko tungkol dito. Salamat po. Ben. Nananadya ka ba o nang aasar? Hindi mo ba talaga kami tatantanan, ha? Pero Nadine, kung gusto mo kaming guluhin, pwede ba wag na muna ngayon? Saka mo na lang kami gambalain. Kailangan magpahinga ng asawa ko. Paging Diyos, itinataas ko po sa inyo na mapagaling po ninyo ang pinakamamahal kong anak na si Ray. Kung nagkasala man siya sa inyo, patawarin po ninyo siya. Wala na akong hihilingin pa sa inyo. Kung hindi ang ikagagaling niya. Amen. Anong findings ng doktor? Sabi ng doktor, malala na daw yung sakit mo sa kidney. Kailangan ka dumooperahan agad-agad.
ko itinago sa inyo to, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Pwede na po natin opera ng mister ninyo. We just need you to sign these documents before we proceed with the operation. Ha? Eh, hindi pa naman ako nagbabayad ng Dok, ah. Ay, hindi na po kailangan. Siya na po ang nagbayad ng lahat na expenses. Paulan na po kami sa inyo. Paano? Ikaw pa paano? Baldo, lahat ng meron ako para sa'yo. Pero bakit? Hindi ako karapat-dapat sa pagtulong ninyo. Tapos ng mga pinaggagawa ko sa inyo. Kalimutan mo na yun. Tapos na yun. Ang mahalaga ay matulungan kita para gumaling ka. Hindi ba? Di ba ganyan ang pamilya? Mahal kita, Baldo. Mahal kita. Hanggang ngayon, hindi ko pa nagbabago. Iyakin ka pa rin. Iyakin ka rin. Tahan na, Baldo. Naiyak niyo kasi ako. Tahan na. Para maoperahan ka na. Para makauwi na tayo. Salamat po. O, Baldo, dahan-dahan. Ang operasyon mo, baka kung mapapano ka. Opo, Mama Maria. Malakas kaya tong alaga niyo. Nako, nagmayabang ka pa, ah. Dahan-dahan lang. Dito. Oh, eto ang susi ng bahay ninyo. Dahan-dahan. Ayaw mo rin si Daddy.
mag-alala. Nasa taas na yung mga gamit mo. Ha? Inilipat na po namin lahat sa itaas. Talaga? Para doon ka na rin titira kasama namin. Simula ngayon, magkakasama na tayong lahat. Hindi ka na. Ano po? Talaga? Hindi ko man natagpuan ang pagmamahal ng tunay na ina na siyang nagsasabing karugtong ng puso. Nakatagpo naman ako ng higit pa sa tunay na ina na siyang naging karugtong ng aking buhay, karugtong ng aking puso. Siya ang nagsisilbi